Samantala, maaga nang nag-ani ng gulay ang ilang magsasaka sa Atok, Benguet para hindi masira sa pagtama ng andap o frost. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Chris, kasabay pa ng paglamig ng temperatura dito sa bayan ng Atok sa Benguet, ang problema naman ng mga magsasaka sa pagtama ng frost o andap sa kanilang mga pananim. Ang diskarte naman ng ilang magsasaka ay maagang mag-harvest basta masigurong hindi sila babaratin ng mga trader. Nakangangatog na lamig ang gumising sa mga taga-barangay Paway, Atok, Benguet. Bumaba kasi sa 13 degrees Celsius ang temperatura. Pero tinis yan ng mga magsasaka na maagang nag-ani ng mga tanim na repolyo. Umabot sa 15 toneladang repolyo ang naani sa 4,000 square meters na tanimang ito. Ibabiyahe ito sa La Trinidad Vegetable Trading Post kung saan naghihintay ang mga buyer. Diskarte ng mga magsasaka na mas maagang mag-ani para hindi tuluyang masira ng andap o frost ang kanilang pananim. Kasi pag hindi mo i-harvest ito, masisira. Kaya kailangan harvestin. Kahit mababa ang gulay, basta importante, babalik ang kunting puhunan lang. Pero tone-toneladang pananim na Chinese cabbage ang nasira. Lugi ang mga magsasaka dahil sa taas ng ipinuhunan. Nalanta ang dahon hanggang sa tuluyang masira ang mga Chinese cabbage na ito dito pa rin sa Barangay Paway. Paliwanag ng mga magsasaka, hindi nila ito naani agad noong nakarang linggo matapos bumagsak sa 3 hanggang 4 pesos ang kada kilo ng Chinese cabbage. Ayon sa Department of Agriculture Cordillera, marami ngayon ang supply ng gulay dahil anihan. Bumaba rin ang presyo ng karamihan ng highland vegetable. Tinutulungan ang mga magsasaka para mabilis na maibenta ang aning gulay at hindi sila baratin ng mga trader. Naghahanap ang DA ng mga institutional buyer sa iba't ibang probinsya. Harvesting pa rin po ngayon ng mga cabbages, including Chinese cabbages. Hindi naman po siya yung oversupply. Based on the data that we check doon sa previous year's comparative, hindi naman po siya yung mataas yung volume para sabihin natin na oversupply. Nakamonitor na rin ang DA sa epekto ng andap o frost sa mga taniman. Kung may masisira man daw, kaunti lang dahil may diskarte ang mga magsasaka kontra sa epekto ng andap. Samantala, 56 na probinsya sa bansa, kabilang ang Luzon, ang maapektuhan ng strong El Nino na mararamdaman hanggang February 2024. Kabilang ang Baguio City sa mga lugar na potential sa drought condition hanggang sa katapusan ng Abril. Chris, karamihan sa mga magsasaka dito sa bayan ng Atok maghapon sa pag-harvest ng kanilang mga pananim na gulay. Sinasamantala kasi nila yung pagtaas ng farm gate price ng gulay gaya ng repolyo na nasa 15 pesos per kilo. Malaking bagay na ito para sa mga magsasaka para kahit papaano hindi sila malugi at mabawi ang kanilang mga puhunan. Ang DA naman nakaalalay doon sa mga magsasaka. Sila na ang naghahanap ng institutional buyers para mas mabilis na maibenta ng mga magsasaka ang kanilang mga aning gulay at hindi na ito matambakan at hindi na sila mabulukan. Yan ang latest mula rito sa Atok, Benguet. Balik sa'yo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio.